Magandang araw mga tol, at gusto nga lang palang i-share yung nangyari sa akin na nitong nakaraang araw, nakaraang gabi. Bali, pag drop ko ng pasahero, may naramdaman ako sa sasakyan na lumalagatok. So medyo malakas siya. So ang ginawa ko agad, ginilid ko, tapos chinek ko kung ano yung nangyari. Dun sa pasahero, pasensya na po dahil napilitan tayong hindi pagpatuloy ang biyahe dahil sa hindi na kaya ng sasakyan. Ano po, mahirap naman pilitin dahil baka lalong lumala yung sira. Okay, sinoli ko lang pala yung kalahati ng pamasahe dahil dalawang drop off yon. Na-drop ko doon sa una, kalahati anong biyahe, and then dapat papunta pa rin sa kabilang, sa isa pang second drop off. Kaya lang hindi na talaga kaya ng pasahero, so ni-refund ko na lang yung kalahati. 600 yung pamasahe, 300 ni-refund ko na lang. So eto nga pala guys yung pwede nating gawin, ano, just in case na mangyari sa atin yung ganito biglaan na nakaramdam tayo ng ganito sa sasakyan. Una, number one, igilid natin sa safe na lugar yung ating sasakyan. Pangalawa, i-check natin kung ano yung nangyari. Obserbahan natin yung sasakyan, ano bang nangyari, ano bang sira. Naramdaman ko sa kaliwang gulong, so tinignan ko yung kaliwang gulong kung ano nangyari. At based on my observation sa ilalim, yung kanyang stabilizer link ay medyo hindi maganda yung kondisyon. May allowance, so na. Tapos yung gulong din, napansin ko, kinumpira ko dun sa kanan, yung kaliwang gulong medyo slant ng konti, so medyo hindi pantay, tumagilid. So tinanong ko sa kabarkada ko, tinawagan ko siya, yung mekaniko yon. So tinanong ko kung bukas yung kanilang shop, pero May 1, so sarado sila. At sabi niya, maghanap ka na lang ibang shop kasi kaya mo namang itakbo yan ng dahan-dahan papunta sa shop. Ang pangatlong factor nun, mag-alas 5 na. So mga around 4:30 nangyari yon. May 30 minutes na lang ako na paghahanap ng ng shop or talyer. Pag nasarahan ako ng talyer, hindi magagawa, magdamag malamang nandun yung sasakyan ko nakatenga, hindi ko rin pwedeng uwi dahil malayo. So ayun, wala akong sinayang na oras. Tinakbo ko from Gateway, Cubao. Ang alam ko, marami kasing shop dyan sa may Pitwason, kaya dyan ako bumaybay. Inisa-isa ko yung mga shop. Yung unang shop na daanan ko, maraming ginagawa, so hindi agad magagawa yon. So nagtanong ako kung saan pwedeng pagawa yon. Nirefer ako dun sa isang shop. So yon, pumunta ako ron, walang ginagawa. Sakto, pasara na rin. So naihabol at binigyan na agad ako ng quotation kung magkano yung magagastos. So yon, stabilizer link at saka yung isang shock absorber. Naputol kasi yung shock absorber hindi okay, di pa sana yung shock absorber ko. Walang tagas o walang damage na iba maliban dun sa pinaka ibabaw niya, yung may thread, naputol yon. So ayun, pinalitan ng shock absorber, pinalitan ng stabilizer link, dalawa. Tapos mga after 2 hours nagawa na. So yun, after nun, inobserbahan ko muna kung okay ba yung paggagawa, and then balik na ulit sa biyahe. At yun guys, isa-isahin natin ulit. Pag nagkaroon tayo ng troubleshooting, number 1, igilid natin yung sasakyan. Number 2, obserbahan natin yung sasakyan kung alin saan banda sira. Tingnan natin kung pwede pa itakbo. At number 3, huwag tayong magsayang ng oras. Tingnan natin yung panahon kung anong araw yon o anong oras na, baka masaraduhan tayo kapag hindi tayo kumilos agad. At number 3, at number 4 ay yung relax lang sa sa pagdadrive, maingat tayo papunta sa shop, sa paghahanap ng shop. At yun, makakaraos din sa anumang pagsubok sa atin kasi nandyan tayo, hindi natin hindi natin maiwawala yan sa ating mga driver dahil babad na babad itong sasakyan na to. 7 years, 326,000 kilometers ang tinakbo na. So dyan na, unti-unti nang lumalabas yung kanyang mga sira. So i-expect natin yan. Maglalaan tayo ng para sa maintenance.
Pero yung ano ko, pera ko nung time na yun eh kulang. So tumawag ako sa ano ko, sa kapatid ko, nanghiram ako. Tumawag ako sa asawa ko, nanghiram ako pandagdag. And so yun lang guys, sana nakatulong ang video na ito, and see you on the next video.